Don't expect much, wala rin yan, as if lang para sabihin buhay. Pero ang totoo, patay na, multo na lang yan. Sa ICC, inubos na ng mga bangag ang toni-toniladang gold reserve ng Pilipinas. May money involved ito, kaya sunod-sunuran ng ICC sa Pilipinas. Kita nyo si Boying Rimulya, di mag-alinlangan mag-declare ng may warrant of arrest si Senator De La Rosa. Pinangungunahan pa nila ang ICC sa mga dapat gawin dahil nga malaking binayad nila sa ICC para maging sunod-sunuran sa kanila. Paano kung hindi sinagot ng admin BBM ang Supreme Court? Anong gagawin nila? Kaya ba nilang kasuhan ang admin at mga sangkot sa paglabag ng batas ng Pilipinas at karapatan ng senior? Ngayon lang umaksyon, halos ilang buwan na nakadetain ang dating Pangulo. Yung taga-DFA wala ding alam or may alam pero nanahimik lang. Huwag kayong ningas kugod dahil darating din ang araw papabor din sa mga Duterte si ang BBM, lahat. Ano po ba si BBM? Reporter ba o vlogger? Nakakalito na po kasi siya mismo nagbabalita, no? Parang, tsaka yung style niya, parang reporter talaga na nag-uulat, no? Dito po sa pagkansela. Kaya pagkansela po ng passport nito ni Saldico. Ayan. Tapos ngayon, hindi ko po maintindihan kung ano po mahihitan itong mga dilawan kakamping. Panay projection po itong mga to. Anong tawag nila, yung anti-dynasty bill naman ngayon, ang pinagkakaabalahan itong mga dilawan at kakamping. Ang tanong ko nga rito sa dilaw, para saan ba yung anti-dynasty bill? Tayo po ngayon ay nahaharap sa matinding problema ng korupsyon, no? All of government approach. Ang dami pong corrupt na opisyal. Tapos ang pinagkakaabalahan nitong mga tokmol na to ay anti-dynasty bill. Para po saan? Para palabas na naman. Hindi po yan kahit kailan. Hindi po yan makakalutas. No? Hindi po yan makakalutas sa mga problema natin. Ayan yung problema dito sa mga tokmolins na to eh. Iba po yung pagtugon nila. Ang pagtugon po nila sa mga problema, projection. Nagpo-project. Tapos may mga kadena. Ang dami pong mga panukala. Panay ICP, IPC. Nakakalito na po yung mga pangalan. May ICI na gusto pa sa batas ng IPC. Wala pong ambag yan sa tunay na problema natin. Ang tunay pong problema natin ay eto pong katiwalian sa ating pamahalaan. Panoorin muna natin. Mayroon pong plus report mula po sa ating pinakabagong reporter. Pasensya na po kayo kasi medyo bagito pa tong reporter natin. Kung medyo sablay-sablay pa. Ito po, pasok po natin. Ipasok po natin, ito po ang ating pong pinakabagong reporter mula po sa kanyang pag-uulat. Pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Ngayon nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng skandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Mr. President, bago ka magpaalam, no, may tanong lang po ako. Ano naman po ang masasabi ninyo sa inyong pinsan, no? Siya po ba ay iimbestigahan na rin kasi halos lahat po ng testigo, Mr. President, ay tinuturo po, no, ang inyong pinsan bilang mastermind, no? At ito nga si Toby Chanco, siya rin po ang tinuturo. Ano po ba ang masasabi ninyo? May imbestigahan po ba si Martin Romualdez, ang pinsan nyo po? Ayan, marami na po nagtatanong. Tsaka yung PhilHealth po, ano po masasabi ninyo? Bakit po ibabalik
Bakit po? May nagtanong dyan, no? Bakit po kami po ang magbabalik, pera po ng taong bayan na magbabalik? Pakisagot nga po, Mr. President. Baka meron pa po kayong kaalaman dyan sa balita na yan. Maraming salamat po. Mr. President, may tanong pa. Wala na, Nagpaalam bigla si Mr. President, hindi tayo narinig, hindi tuloy natin. Yan po ang ating pinakabagong reporter, batang-bata. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo kung medyo, medyo bagito pa lang po yan sa pagbabalita. Kaya kung ano man po ang pagkukulang niya, pagpasensya nyo na. Sige po, Mr. President, sa susunod po na pag-uulat nyo, dito po sa Badong Aratilis live ay ayusin nyo na at maraming pupuna sa inyo yan. Alam nyo naman, mga kulentong mga tao. Yun na nga po, no? Alam nyo, ito po ay isang malaking palabas. Dahil sa tingin po natin, no? Sa tingin po kasi natin, ito po, Mr. President, hindi sapat na mag-reporter. Alam niyo, Mr. President, ako naguguluhan na ako sa projection, sa gusto nyong i-project sa buhay. Reporter na reporter, may hawak pa siya na may hawak pa siya na papel talaga na props Thank you very much muna kay Amalia Helmi, sa pagbibigay po sa atin. Teka, gagawin muna natin to si Amalia na, ano na pala si Amalia. Nakakapanlumo po na yung presidente po ng Pilipinas ay hindi ko po talaga makuha bakit po kinakailangan niya na mag-umasta na parang reporter lang, no? Kasi talagang sayang yung pagiging president, talagang pil na pil Okay, lahat na po, Mr. President, ang galing niyo po. Bilib ako sa inyo, masyado kayong versatile, no? Kaya niyo po lahat gampanan. Minsan vlogger kayo, minsan ngayon naman reporter kayo. Talagang on yan, lagi pa pag nung ni-report ni Mr. President yung unang report niya sa mga flood control project, nagdurog pa ng semento yan, di ba? Talagang mahusay. Kaya lang, Mr. President, hindi po yan yung ine-expect na hindi po yan yung in-expect namin. Sige, puntahan po natin, no? Dalawa po yung binalita ni Mr. President. Una po, plus report. Talagang just in yan. Ibig sabihin, siya po ang unang nagbalita. Inunahan niya po yung Sandigan Bayan. Inunahan niya rin po yung DFA, no? Siya po ang unang nagbalita na kanselado na po ang ito pong ulat o ito pong passport nito ni Saldico. Ngayon, ang tanong, ano po makikita natin sa kanselasyon ng passport ni Saldico? Mahuhuli na po ba siya? Ito po kasi ang question, Mr. President. Ayon po sa bali-balita, matagal na pong meron pong passport, no, sa ibang bansa itong si Saldico. Ibig sabihin po na may passport ka na ibang bansa, ikaw po ay citizen na ng ibang bansa. Yun po ang problema. Pagka very laps po tayo, yung mga congressman natin, yung mga tao po natin sa gobyerno, ay inaalaw po natin na mag-apply, no, ng mga citizenship mula po sa ibang bansa. Yan po yung danger niyan. Ngayon nakikita na po natin sa aktual. Halimbawa po, yung tao po ng gobyerno, pasensya na kayo, medyo natutuyuan tayo. Yung tao po ng gobyerno nagnakaw, di ba? Tapos citizen po siya ng ibang bansa. Halimbawa po, magnanakaw si Saldico o si Martin Romualdez. Tapos citizen sila ng ibang bansa. Bago maganap, bago sila mabisto na sila ay mga magnanakaw, citizen na po sila ng ibang bansa. Poprotektahan ka po ng ibang bansa, hindi naman po Pilipinas yung ibang bansa Ang Pilipinas lang naman yung namimigay ng kanyang citizen sa ibang foreign entity, no? Pilipinas lang po yung nagsosurrender ng kanyang citizen sa ibang bansa. Pero yung ibang bansa po, hanggat maaari, pag citizen ka niyan, poprotektahan ka niyan. O halimbawa po niyan, ang luwag po kasi sa Europe. Nakikita ko po yung advertisement nila, no? Sa Europe po, meron tinatawag na golden visa. Maski sa Amerika, meron din Yung pag bumili ka ng property sa Europe,
i-issuean ka ng golden visa, tapos ilang panahon lang pwede ka nang maging permanent resident na magiging daan na para ikaw ay maging citizen ng bansa na yan. Ang dali lang po sa Europe O kaya po hindi natin hinihigpitan. Yun yung problema kay Saldico. Kanselado man yung passport. Halimbawa, totoo na nga po pala. Totoo na kanselado na yung passport niya. Ibig sabihin, hindi na po siya po pwede na gumamit ng passport papunta sa iba't ibang bansa. Talagang, yun po meaning nun. Pag Philippine passport ka, kinansela yan, nakareport na po yan sa buong mundo, na pag ginamit mo yung passport mo, obligado po yung lahat ng tao na ikaw ay i-deport papunta ng Pilipinas. Ang problema natin, mga kapatid, paano kung hindi na po Philippine passport yung hawak ni Saldico? Di po ba? Ang laking problema po yan. Ikalawa, halimbawa, dual citizen sila ng ibang bansa. Paano po pag naging kaaway natin yung bansa na citizen sila? Hindi po malabong mangyari yan. Sa takbo po ng utak ng nasa gobyerno, pwede nga mga kakampi natin yun, kalaban na natin. Halimbawa po, nung nakaraang panahon lang, kakampi natin yung China. Kaibigan natin yung China. Pero ngayon, parang daig pa sa kaaway. Anyways, punta na po tayo. Mr. President, medyo pagbutihin niyo po yung pagre-report sa susunod. At ayoko naman, gumagalaw-galaw yung mga kamay. Parang pinabababa niya yung pagiging presidente. Baka mas mukha pa nga siyang spokesperson na lang ni Anticler Baliktad na nangyayari. Speaking of Anticler, ito po, may bagong banat po to si Anticler. Ayan tignan nyo po, pakinggan nyo po to Nung sinabi po, maganda po yung sinabi ni pahayag po ni Senator Robin Padilla. Pinayuhan niya yung kanyang kaibigan na wag susuko, di ba? Sa foreign power. Hindi po sinabi na wag kilalanin yung batas. Hindi po sinabi, pinagpayuhan ni Robin na lumabag sa batas si Bato. Ang pinayo nyo po, wag sumuko sa foreign power. Ito po ang sabi, sa balita po ng Politico. Malacanang on Wednesday, Islam Senator Robin Padilla for advising Senator Ronald Bato de la Rosa not to surrender to foreign powers amid reports that de la Rosa is facing an arrest warrant from the International Criminal Court. Ayon po dito, ang mensaheng ganyan ay ayon po kay Claire Castro, ang unofficial na tagapagsalita ng Malacanang. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng taong ayaw sumunod sa batas. Kapag po naman may valid warrant of arrest, alam natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang humanap sa kanila dahil trabaho nila ito. Ayan po, mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Okay, alam mo, Claire Castro, sabi mo, payuhan yung mga tao na sumunod sa batas. Pinapayuhan kita. Sumunod kayo sa batas ng Pilipinas. Huwag sa batas ng ICI dahil hindi tayo sakop ng ICI. Walang jurisdiction sa atin ng ICI. Alam niyo po, hindi po porkit nag-issue ng warrant of arrest, susunod ka na. Alam niyo po ba pag ang mga dalawang bansa ay nag-away, kunwari nagdigmaan, yung mga bawat bansa po, yun po yung target nila, yung leader nyo ay hulihin. Pero wag na po yan, masyadong komplikado yung paliwanag yan Sa totoong halimbawa na lang po, bibigyan ko po kayo ng, ano ba sinabi ko? ICC. Excuse me po. Kung mali po yung nasabi ko. ICC po. Yan. Thank you po sa mga nagtatama. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa na hindi po lahat ng warrant of arrest ay dapat kinikilala. Halimbawa po, si Putin may warrant of arrest ng ICC. Kinilala ba ng Russia yung warrant of arrest ni Putin? Hindi po. Yung Israel po, may warrant of arrest si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Kinilala po ba ng Israel yung warrant of arrest ni Netanyahu? Hindi rin po. So, ibig sabihin, lumalabag sa batas ang Israel at Russia? Kung pakikinggan natin si Anticler? Lumalabag sa batas yung Russia at Israel? Hindi po. Pinagtatanggol lang nila yung kanilang pinuno na dapat yan ang ginagawa ng Pilipinas. Ipagtanggol mo bawat citizen mo mula sa foreign power.
Hindi yung kabaliktaran. Tapos sasabihin nyo, ang ganda ng payo ni Robin Padilla. Oh. Ang sabi ni Robin Padilla, huwag kang sumurrender sa foreign power. Ano po ang mali dun? Yung nagpapasurrender sa foreign power, yun po ang mali. Kailan pa tayo nagpasakop sa ibang foreign power? Wala na pong logic eh. Ito pong mga kumakampi sa ICC, wala na pong logic yan. Kasi po, tignan nyo, simple lang. Meron po bang batas sa Pilipinas? Meron. Meron po bang korte sa Pilipinas? Umiiral po ba yung ating korte? Umiiral. O eto pa po ang pinakasimple. Pag ikaw ba nagkasala ka sa isang Pilipino at naganap yung krimen, nagkasala to ha. Pag ikaw nagkasala sa isang Pilipino, naganap ang krimen sa Pilipinas, at ikaw ay Filipino citizen, ang nagawan mo ng kasalanan ay Filipino citizen ba din, nararapat ka bang makulong at litisin sa ibang bansa? Siyempre, ang sagot po dyan, hindi ka nararapat. Hindi po nararapat. Bakit hindi nararapat? Kasi pinoprotektahan ang iyong karapatan. Kriminal ka man, protektado ka ng batas ng Pilipinas. You are considered innocent until proven guilty. Pero sa batas po ng mga imperialista, kulong ka na kahit ikaw ay hindi pa napapatunayan nagkasala. Kasi imperialista sila eh. Ganun po. Ngayon gusto nyo po mailalim tayo. O, bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa na taliwas dyan sa pinatutupad ng ICC. Yung prosecutor po ng ICC, si Khan, may warrant of arrest yan sa Russia. ICC may warrant of arrest sa Russia. Sinurrender ba ng ICC si Khan sa Russia? Hindi. Dahil hindi kinikilala ng ICC yung warrant of arrest ng Russia laban sa mga kakampi nila. Bakit tayo? Kilala tayo ng kilala ng warrant of arrest ng may warrant of arrest. Hindi po porket may nag-warrant of arrest sa'yo, dapat mo sundin. Pag illegal po ang utos, hindi mo dapat sinusunod. Sabihin mo pa na ang isang follower dapat sumusunod. Continue. Continue. Okay. Punta po tayo rito sa iba pa. Ito na naman po si Terry Redon. Ang pogi talaga nito ni Terry Redon. No? Kokey na kokey ang dating. May misis na kaya to? Tuwan-tuwa siguro misis niya rito. Sabi po ni Terry Redon, masyado po sila natataranta ngayon. Natataranta tong mga to. Lahat po ng makalaban ng Duterte, natataranta sila. O may panibago na naman po silang paninira kay Pulong. Dahil babiyahe ilan ba? 17 bansa. 17 bansa yung babiyahihan daw ni Pulong. Medyo masama po sa kanila. Parang, Miss Universe ba yan? Ang dami po sinasabi. Talak ng talak. Wala naman po silbi yung mga pinagsabi. Kaya nga nagpaalam, di ba? Nagpaalam. Alam nyo, ganyan din po si Pulong nung huling dalaw niya kay Tatay Digong. Wala na pang nangyari. Pinagpaalam lang ni Pulong para just in case hindi po siya ma-technical. Halimbawa, dumaan siya sa lugar na yan. Napag-isipan niyan dumaan. Hindi po siya ite-technical. Mahilig mag-technical yung mga taga-House of Representatives. Ang importante doon, pinayagan si Pulong.